Anak, sigaw ni Dana na nanginginig ang boses. Ano ginagawa mo dyan? Narinig siya ni Nova at lumingon. Ngumiti pa ito ng bahagya. Nay, humingi lang po ako ng tulong. Baka po may magbigay sa atin ng pera para po makakain tayo. Nanlaki ang mga mata ni Dana. Lalo na nang marinig niyang malakas sa ugong ng paparating na malaking tiyak. Nova anak, tumabi ka! Sigaw niya na halos mabasag ang boses sa takot. Ngunit sa bilis ng lahat hindi na nakagalaw si Nova. Napasigaw si Dana at sa isang iglap, tumakbo siya ng walang pag-aalinlangan. Tinungo ang anak at tinulak ito. Pero sabay silang nahagip ng truck. Anak! Iyon ang huling salitang lumabas sa kanyang bibig bago siya bumagsak sa malamig na semento. Ang paligid ay napuno ng ingay, sigawan, busina at tunog ng preno. Mahina ang pandinig ni Dana. Unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Ngunit bago tuluyang dumilim ang lahat, may isa pang tanawin siyang nakita. Isang itim na kotseng huminto sa tabi ng kalsada. Mabilis sa bumukas ang pinto at isang lalaki ang lumabas. Tumakbo ito palapit. Nakayuko sa kanya. Hindi malinaw sa kanya ang muka. Tanging ang lalim ng boses nito ang naririnig niya. Miss, can you hear me? Please stay with me. Sabi ng lalaki. Kawawa talaga yan si Dana, no? Maganda naman, pero nabuntis lang tapos hindi pa pinanagutan. Kaya nga eh, pero kung ako yan, gagamitin ko talaga ang ganda ko para makaahon sa hirap. Maririnig ang ingay at tsismisa ng mga tao sa palengke habang si Dana ay walang pakialam sa mga ito. Nasanay rin kasi siya na lagi na lang siyang paksa ng usapan ng mga tao sa kanilang lugar. Sa katunayan ay daig niya pa ang celebrity kung pag-usapan siya ng mga tao. Balita ko may manliligaw din si Dana, kaso ayaw niya raw. Sabi pa ng isang ginang, oo nga, may kaya naman daw sa buhay ang manliligaw niya. Makakatulong pa sana yun sa pagpapagamot ng anak niya. Hindi ba kaya niya iniwan yun kasi pamilyadong tao raw? Malaki ng problema niya sa buhay tapos dadagdagan niya pa ba? Singit naman ang isa pa. Kung may kaya man ng lalaki, bakit hindi? Kailangan na kailangan niya yun para sa anak niya. Nako, itigil niyo na nga yan. Saway naman ang isang mangingisda sa mga kababaihan. Si Dana, marangal na klase ng babae yan. Hindi yan papatol sa taong may pamilya na para lang mapagamot ang anak niya. Kita niyo naman diba na kahit wala siyang pahinga, ginagawa niyang lahat para sa anak niya. Mainit ang ngayon ay araw sa pantalan at ang amoy ng alat ng dagat ay humahalo sa simoy ng hangin. Sa tabi ng mga kariton ng isda, naroon si Dana. Abalang-abala sa pagtitinda. Hindi niya pinapansin na siya ang pinag-uusapan ng ibang tendera na naroroon. Abala lamang siya sa kanyang ginagawa. Ang pawis sa kanyang noo ay dumadaloy pababa sa kanyang pisngi. Ngunit hindi siya tumitigil ni magpahinga ay hindi niya ginawa kasi kailangan niyang kumayod. Kailangan niya kumita ng pera. Ang bawat barya, bawat kilo ng isdang nabibenta ay may katumbas sa pag-asang mabigyan ng lunas ang sakit ng kanyang anak. Isda po, sariwa pa. Ale, bili na kayo dito sa akin oh. Mura lang ang kilo at sariwang-sariwa pa. Bili na kayo. Sigaw ni Dana habang inaayos ang mga bangus sa harap ng kanyang mesa. Ganda, bibili ka ba? Mura na dito sa akin oh. Saka sariwang-sariwa pa. Sabi niya noong may lumapit sa pwesto niya. Pili ka na lang kapag maraming bibilhin mo, bibigyan pa kita ng discount. Ngunit ang babaeng lumapit ay hindi bumili. Sa halip ay lumipat ito sa kabilang tindahan at doon bumili. Hindi naman yun big deal kay Dana kasi ganoon naman talaga sa negosyo. At isa pa, lahat naman silang narito ay gusto lang din na kumita ng pera. Maya-maya may marahang tumakbo papunta sa kanya. Si Nova, ang kanyang 5 taon na gulang na anak. Naka-ponytail ito at may maliit na bag sa likod. May ngiti na kayang pawiin ang lahat ng pagod ni Dana. Mama! Masiglang tawag ni Nova habang tumatakbo palapit. Tapos na po ako mag-drawing sa bahay.
Napalingon si Dana at agad nang umiti, pero may bahid rin ng pag-aalala ang mga mata. Anak, bakit ka bumaba rito? Hindi ba sabi ko magpahinga ka muna sa bahay? Tsaka hindi ba sabi ko sa'yo huwag kang tatakbo, masama yan sa puso mo? Sabi niya habang pinupunasan ng kamay ng basang pamunas. Gusto ko lang pong ipakita ang drawing ko sa'yo, Mama. Sagot ng anak. Ngumiti siya at tiningnan ang drawing ng anak. Silang dalawa yon, magkahawak kamay sa tabi ng dagat. Wow, ang galing-galing naman talaga mag-drawing ng anak ko. Manang-mana ka talaga kay Mama. Puri niya dito kaya proud naman ang umiti si Nova. Sa totoo lang, maganda naman talaga ang drawing ng anak niya. Sa katunayan, sa murang edad nito ay kakikitaan na ito ng talent. Sabi pa nga nito, paglaki nito ay gusto nito na maging isang sikat na pintor o kaya ay architect. Pero hindi ito nagmana kay Dana. Walang talent sa pag-drawing si Dana. Lumapit si Nova at marahang pinunasan ng maliit na panyo ang noo ng ina. Pagod ka na po, Ma. Pahinga ka muna kahit sandali lang. Sabi nito na may halong pag-aalala sa boses. Pawis na po kayo, oh. Tsaka kanina ka po nagtitinda dito. Hindi ka pa nga po kumakain eh. Napangiti naman si Dana sa kilos ng anak. Ako, ayos lang ako anak. Di naman ako napapagod pag para sa'yo. Huwag kang mag-aalala kay Mama ha. Ako pa ba? Sabi niya habang hinahaplos ang buhok ni Nova. Hindi ba't ang sabi mo kung sa ibang bansa may Superman, ikaw naman ay may Supermama? Pero hindi po ba kahit mga hero ay nagpapahinga rin kapag napapagod na sila? Oo naman. Pero hindi pa naman pagod ang mama kaya kahit hindi muna ako magpahinga. Ngumiti at tumango ulit ang anak. Kapag po pagod ka na magpapahinga po ikaw ha. Ngumiti naman si Nova. Ngunit baka sa mga mata nito ang pagod at ang bahagyang pamumutla. Sa totoo lang, halos hindi na nakakaramdam ng pagod si Dana. Ang mahalaga lang naman kasi sa kanya ay makaipon ng sapat na halaga para maipaggamot ang sakit nito sa puso. Ayaw niya kasing makita ang pagod sa mga mata ng anak niya. Ayaw niya nang makitang nahihirapan ito. Kung pwede nga lang, kung kaya niya. Binuran niya na yon, ngunit wala siyang kakayahan. Tanging magagaling na doktor lamang ang may kakayahan na tulungan ng anak niya, kaya ginagawa niya ang lahat para matulungan ito. Siguro kapag magaling na ang anak niya, kapag hindi na ito pinapahirapan ng sakit nito, ay tsaka lang din siya iisip na magpahinga. Mama? Mamaya pa tawag ng anak. Pag lumaki po ako, tsaka kapag wala na po akong sakit sa puso, ako naman po magtatrabaho. Para hindi ka na po laging napapagod. Kaya sana po magkaroon ng himala. Nagumaling na po ako. Gusto ko pong matulungan ka. Sabi po kasi sa akin doon sa simbahan, mabait naman daw po si Lord. Kaya kahit may sakit ako, kung lagi lang daw po ako magdarasal, magkakaroon daw po ng himala at gagaling ako. Kaya lagi po ako nagdadasal para gumaling na po ako. Nalaglag ang tingin ni Dana sa anak. At kahit pilit niyang tinatago, may kumurot sa kanyang puso. Alam niyang mahina na ang puso ni Nova. Isang karamdaman na kailangang gamutin bago tuluyang lumala. Ngunit hindi niya naman kayang ipakita sa bata ang takot o lungkot. Ang bait mo talagang bata. Sabi niya na pilit pang nakangiti. Tama sila. Basta lagi ka lang magdarasal at magiging mabait, gagaling ka rin. Pero hindi mo kailangang magtrabaho ha? Hanggat kaya ko, hindi mo kailangan na tumulong sa akin. Ang gusto ko lang ay gumaling ka. Yun lang ang pangarap ko. Pero Mama, sabi ni Nova habang nakahawak sa kamay ng ina, gusto ko rin makita ka nakangiti lagi. Palagi naman ako nakangiti ah. Oo nga po, pero tinatago niyo lang naman po sa likod ng ngiti mo pagod. Napangiti si Dana, kahit nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Basta makita kita, masaya na ako. Wala nang pagod ko kaya hindi mo kailangan lalahanin ng ibang bagay. Kayang-kaya ko na to. Ang mahalaga, gumaling ka at maging strong na ang puso mo. Ngumiti si Nova at saka niyakap siya nito. Maya-maya pa umupo si Nova sa tabi ng mesa. Pinagmamasdan ng ina habang nag-aalok pa rin ng isda sa mga dumaraan. Mula sa malayo, tila isa silang larawan ng simpleng buhay. Puno ng hirap,
Ngunit may pag-ibig na kayang bumawi sa lahat ng kakulangan. Samantala, sa kabila naman ng hirap ng buhay, ang nasa isip lang ni Dana ay ang anak, ang kapakanan nito, at iisa lang ang dasal niya araw-araw. Iyon ay sana, kahit gaanong kahirap ang buhay nila, mananatili sa kanya si Nova. Ang kanyang bituin sa gitna ng unos, ang tangi niyang direksyon kapag siya ay naliligaw, ang ilaw sa dulo ng madidilim na mahabang tulay. Madaling araw pa lang gising na ulit si Dana. Habang ang iba ay mahimbing pa sa tulog, siya naman ay abala na sa paghahanda ng mga isdang ibebenta. Tahimik ang paligid maliban sa marahang hampas ng alon sa dalampasigan. Sa isang sulok ng maliit nilang barong-barong natutulog pa si Nova. Mahimbing at payapa. Sa lamesa na malapit sa higaan ng anak, nakalapag ang reseta ng gamot at laboratory tests. Mga paalala ng mabigat na laban na kailangan ng harapin ni Dana araw-araw para sa kanyang anak. Tinitigan niya sandali ang anak. Lumapit siya at marahang hinalikan ng noo ng bata. Ilang sandali pa ay nagising na rin si Nova para sumama sa kanya sa palengke. Dalawa lang kasi sila sa buhay at dahil maaga siya laging umaalis, kailangan na sumama ni Nova sa kanya. Ipinagpatuloy naman ni Nova ang tulog sa maliit nilang pwesto. Matapos niyang maasikaso ang anak, agad na silang nagtungo sa maliit nilang pwesto. At tulad ng dati, hinayaan niya na matulog ulit ang anak. May ilan ring tendera na naroon na tulad niya ay maaga rin kumakayod para maituguyod ang kanyang lang pamilya. Ilang sandali pa, dumating na ang mangingisda na galing laot. Kaya agad silang nagsilapit dito para kumuha ng karagdagang mga sariwang isda na ibebenta. Dana, bakit ba hindi ka nagpapahinga kahit saglit? Kaninang madalang araw ka pa walang tigil. Tanong ng isa sa mga kapwa tendera. Baka naman ang katawan mo naman ang sumuko niyan. Ngumiti si Dana kahit halatang pagod. Hindi pwede nang. Marami pa akong kailangang ipunin. May check-up pa si Nova sa susunod na linggo. Hay, kawawa naman yung anak mo. Lagi na lang pinapahirapan ng sakit niya. Pero saludo ako sa iyo ha, Dana. Ang tibay mo. Napangiti lang siya at tumango. Para po sa anak ko, kakayanin ko lahat. Ilang sandali pa ay lumapit sa kanya si Nova na kanina lang ay abala sa mga kalaro nito. Ma, tapos ko na po yung drawing ko, tingnan niyo po. Kahit nabala sa gawain, hindi niya ini-ignore ang kanyang anak. Binibigyan niya pa rin ng buo niyang atensyon dito at syempre, pinapaulanan niya ito ng papuri. Kapag kasi ginagawa niya ay nakikita niyang genuine na kasiyahan sa mga mata nito at bilang ina, iyan lang naman talaga ang gusto niya na makita. Lumipas ang mga araw at patuloy si Dana sa paghahanap ng paraan. Minsan naglalabas siya sa mga bahay ng may kaya. Minsan nagtitinda ng kakanin sa kanto, lalo na pag malakas ang alon. At walang gaanong huling isda ang mga mangingisda para mabenta niya. Kahit na halos walang tulog, pinipilit pa rin niyang ngumiti para sa anak. Mama, sabi ni Nova minsan habang magkatabi silang kumakain ng lugaw. Pag kumaling na po ako, gusto ko pong maging architect. Ako maganda yan anak, tsaka ako magiging magaling kang architect. Talaga po, Mama? Oo naman. Kung ganun po, ang bahay po natin ang una kong dodrawingan. Sa mga sandaling iyon, kahit pagod at hirap ang kasama ni Dana, naramdaman niya ang kakaibang lakas sa puso niya. Lakas na hindi nanggagaling sa katawan, kundi sa pagmamahal. Dahil sa bawat ngiti ni Nova, tila nabubura ang lahat ng bigat ng mundo. At sa gitna ng kanilang kahirapan, alam ni Dana sa sarili niya. Hindi man agad, pero darating din ang araw na gagaling ang anak niya. At hanggang doon, hindi siya susuko. Mainit ang umagang yon sa palengke. Karaniwang araw lang para kay Dana. Abala sa pagtitinda, humahabol sa bawat mamimili. Nag-aabot ng sukle habang pilit na pinapawi ang pagod sa ngiti. Ngunit hindi inakala na ang araw na yon ang magpapayanig sa tahimik nilang buhay. Habang nag-aabot siya ng isda sa suke, napansin niyang si Nova ay nakaupo sa gilid. Tahimik at medyo maputla. Anak, ayos ka lang ba? Tanong niya habang lumalapit dito. Pero bago pa man makasagot ang bata, bigla na lang itong bumagsak at nawala ng malay. Nova? Malakas na sigaw ni Dana.
Agad niyang niyakap ang anak, nanginig sa takot. Anak, gising! Nova, anak! Nagkagulo ang mga tao sa palengke. Ilan sa kanila ay tumulong, habang ang iba naman ay nagtakbuhan para humingi ng saklolo. Sa ilang sandali lang, dinala nila si Nova sa pinakamalapit na klinika. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang doktor. Mabigat ang ekspresyon sa mukha. Ginang, mabigat na panimala nito. Ang kondisyon ng anak ninyo ay lumalala na. Hindi na sapat ang kagamitan dito sa ating probinsya. Kailangan niyo po siyang dalhin sa syudad para sa mas kumpletong gamutan. Napayuko si Dana. Parang gumuho ang mundo niya sa narinig. Pero, Dok, wala po akong sapat na pera. Hindi na po ba magagawa ng paraan dito? Mahinahon ngunit mabigat ang tinig ng doktor. Naiintindihan ko pero kung magpapatuloy ito, baka hindi na natin maagapan. Alam niyo naman dito sa ating probinsya na hindi talaga sapat ang mga kagamitan natin. Gusto man namin gawa ng paraan, sadyang wala talaga. Kailangan niyang makuha ang tamang treatment sa lalong madaling panahon. Tahimik na lang na tumango si Dana. Pilit na pinipigil ang luha. Pagbalik niya sa silid kung nasaan ang anak, pilit siyang ngumiti at pinakita na ayos lang siya nang sa ganon ay hindi mag-alala ang anak. Mama, mahina nitong sabi. Mahirap po siguro pag pumunta tayo sa syudad, ano? Baka mahirapan po tayo. Dito pa nga lang po, hirap na tayo. Hinaplos ni Dana ang buhok ng anak. Anak, huwag mong isipin yon. Ang mahalaga, gagaling ka. Hindi naman po natin kailangan na umalis dito sa probinsya natin, Mama. Mahinang sabi ng anak. Hindi, pupunta tayo roon. Inaayos ko lang lahat ha. Kapag ando na tayo, mas mapapadali ang paggaling mo kasi nga makabagong kagamitan doon na angkop sa sakit mo. May mga magagaling din na specialist na makakatulong sa sakit mo. Ngumiti si Nova pero may luha sa mata. Ma, ayos lang din naman po sa akin kahit hindi na po ako gumaling. Basta kasama ko po kayo. Pakiramdam ni Dana, parang tinukog ng libo-libong karayom ang kanyang puso sa narinig. Pinigil niya pa rin ang mga luha na kanina pang nagpapantang pumatak. Huwag mo sabihin yan, anak. Gagaling ka ha. Hindi ako papayag na hindi ka gumaling. Gagawa ko ng paraan. Lahat ang paraan gagawin ko. Magkakasama pa tayo ng matagal. Pangako ko yun. Tahimik ng ilang sandali si Nova, pero marahan itong pinunasan ang luha ng ina. Huwag po kayong umiyak, Mama. Ayoko po na nakikita kang umiiyak. Nasasaktan din po kasi ako. Niyakap ni Dana ng mahigpit ang anak. Parang ayaw na itong pakawalan. Hindi, anak. Napuwing lang si Mama, pero hindi ako umiiyak. Wala sa atin ang iiyak kasi lalaban tayo, diba? Kahit gaano kahirap, kahit anong gawin ng tadhana, hindi kita susukuan. Kinagabihan habang tulog na si Nova, tahimik na nakaupo si Dana. Sa kamay niya ang reseta at referral paper ng doktor. Pinagmasdan niya iyon tsaka napatingin sa anak. Patawad, anak. Patawarin mo sana ako kung hindi ako agad nakagawa ng paraan para maipaggamot ka. Bulong niya. Pero kahit wala akong pera, kahit mapagod ako, kahit mapahiya pa ako sa mundo, lalaban ako para sa'yo. Gagawin ko ang lahat, makasama lang kita ng matagal. Matapos yung magpasya, nadali na nga sa syudad ang kanyang anak. Nang sa ganon ay maipaggamot ito sa mas malaking ospital, naging abala siya sa paghahanda. Humiram siya ng pera sa mga kakilala. Nang sa ganon, kahit papaano ay may pera sila na magagamit pagluwas. Mabuti na lamang at may mga mababait naman siyang kakilala na nauunawaan ang sitwasyon nila ng anak niya. Kung kaya ay agad din silang nag-abot ng tulong at nagpahiram ng pera. Maagang gumising si Dana kinabukasan. Buong gabi siyang hindi makatulog dahil sa paghahanda para sa pag-aalis nila mamaya. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang pinagmamasa ng anak na mahimbing na natutulog. Sa dibdib niya, halo-halong takot, kaba at determinasyon. Pagsikat ng araw, dala ang dalawang maliit na bag at ang mga ipon na ilang linggong pinagdugtong-dugtong mula sa pagtitinda ng isda.
Sumakay silang mag-ina ng bus papuntang Maynila. Habang tumatakbo ang bus sa mahahabang kalsada, mahigpit naman nakahawak si Dana sa kamay ni Nova. "Anak," sabi niya na pilit pinapakalma ang sarili. "Ayos ka lang ba? Kanina ka pang tahimik." "Kinakabahan lang po ako, Mama. Ito po kasi yung unang beses na makakarating po ako ng Maynila." Ngumiti siya ng bahagya. "Maganda ron. Sigurado ako magugustuhan mo. Sabi niyo po noon nagtrabaho po kayo sa Maynila, hindi po ba?" "Oo, anak. Naroon din po kaya ang papa ko?" Hindi nakasagot si Dana. Animoy naputulan siya bigla ng dila. Ang anak niya naman ay sandaling tumanaw sa labas ng bintana. "Sa tingin niyo po ba matutulungan niyo po tayo, Mama?" "Hindi," sabi niya sa wakas. "Hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Pero hindi natin kailangan ng tulong niya. Pero gagawa naman ako ng paraan." Tiningnan siya ni Nova. "Hindi naman po sa wala akong tiwala sa'yo, Mama. Sadyang nag-aalala at natatakot lang po ako kasi sabi po ng nurse doon sa ospital, masyado pong malaki at malawak raw po ang kamay nilaan." "Huwag ka matatakot. Basta magkasama tayo. Magiging maayos ang lahat." Ngumiti naman si Nova. "Opo, Mama. Basta po nariyan ka lagi sa tabi ko, magiging malakas po ako." Sa mga salitang yon ay tila muli nagkaroon ng lakas si Dana. Ganon pa man, kita sa mga mata niya ang lungkot. Di lamang dahil hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanilang mag-ina sa Maynila, kundi dahil matapos ang ilang taon na hindi nabanggit ng anak niya ang tungkol sa ama nito, sumagi iyon sa isip nito ngayon. At hindi niya pa masabi ang totoo. Hindi niya pa kayang ipagtapat dito ang tunay nitong pagkatao dahil tiyak si Dana na masasaktan ang anak niya. At hindi pa yon pwede, lalo na ngayong may sakit pa ito. Pagdating nila sa syudad, sinalubong sila ng maingay na mga busina, mga taong nagmamadali at amoy ng alkabok at usok. Hindi iyon tulad ng tahimik na pantalan sa probinsya. Hindi na nila naririnig ang hampas ng alon. Hindi puro ingay na ang mga sasakyan ang naririnig nila. "Ang ganda po pala dito, Mama," manghang sabi ng anak. "Oo, anak. Sa susunod ipapasyal kita dito." "Talaga po, Mama?" "Oo naman. Kapag tuluyan ka ng magaling, ililibot kita sa buong kamay nilaan." Lumawak ang ngiti ni Nova. "Kung gano'n, na-excited na po ako na gumaling para po makapasyal ako dito." Agad niyang dinala si Nova sa isang malaking ospital. Pagpasok pa lang nila, ramdam niya na parang hindi sila nababagay doon. Mga tao nakaayos, mga mamahaling sasakyan na nakaparada, at saksyang ilan pa sa mga tao na naroon ay kilalang tao. At mga presyo ng gamutan na tila hindi kayang abutin ng kahit ilang araw ng pagtitinda ng isda. "Ginang," sabi ng nurse matapos tingnan ng referral nila, "ang anak po ninyo ay kailangang sumailalim sa serye ng gamutan at posibleng operasyon, pero kailangan muna nating maayos ang financial requirements." Napayuko si Dana. "Meron po akong kaunting ipon," sabi niya na nanginginig ang tinig. "Pero hindi po yata sapat." Tumingin ang nurse na may awa sa mga mata. "Kung ganun po, ay maaari po kayong lumapit sa social welfare office dito sa loob ng ospital. Baka sakaling matulungan nila kayo." Agad naman siya nagpasalamat dito. At habang ang anak niya ay nasa silid lang, pansamantala natutuluyan ito sa ospital, agad siyang nag-asikaso ng mga kailangang dokumento para makahingi ng tulong. May ilang ipon pa naman siya kaya kahit papaano ay makakabayad sila ng ilang araw na bill dito sa ospital. Yun nga lang, kung hindi pa siya makakahingi ng tulong, baka mapaalis din sila. Kaya sana lang ay may mahinga na siya ng tulong bago pa maubos ang kanilang dalang pera. Ilang araw pang lumipas, habang nasa ospital si Nova, si Dana naman ay walang tigil sa pag-iikot. Lumapit siya sa mga ahensya, DSWD, charitable foundations, kahit mga pribadong opisina. Nagbabaka sakali na may tutulong. "Please po," sabi niya na minsan habang nakikausap sa isang staff. "Kahit kaunting tulong lang po. May sakit po kasi ang anak ko sa puso. Kailangan lang po niya ng gamutan. Wala po kasi kaming sapat na pera kaya ang payo po sa akin ng ospital ay
Lumapit po kami sa inyo para humingi ng tulong. Ngunit madalas, iisa lang ang sagot na naririnig niya. Pasensya na po, ma'am, pero puno na po ang listahan eh. Maghintay po kayo ng tawag kapag may available fund. Di po namin maipapangako ang tulong sa ngayon. Bawat salitang iyon ay parang tinik na tumatama sa puso ni Dana. Pero kahit sagutan, hindi siya sumusuko. Isang gabi matapos ang buong araw ng paghahanap ng tulong, bumalik siya sa ospital. Tahimik niyang pinagmasdan si Nova na natutulog. Nakakabit sa swero. Lumapit siya, hinaplos ang pisngi ng anak at nagising naman ito kaagad na nagtanong kung ayos lang ba siya. Sinabi naman niya sa anak na ayos lang siya nang sa ganon ay hindi na ito mag-alala pa. Anak, bulong niya, nakahanap na ako ng maliit na trabaho. Maglalabado muna si nanay sa malapit. Pero patuloy pa rin ako sa paghingi ng tulong sa mga ahensya. Kapag nakompleto na natin ang pera, makakapagpa-schedule na tayo sa doktor. Mahina ngunit malinaw na ngumiti naman si Nova. Mama, salamat po. Kahit pagod ka na, lumalaban ka pa rin. Napaluha si Dana. Anak, hindi ako mapapagod hanggat nakikita kitang lumalaban. Para sa'yo lahat ng to. Kinabukasan din matapos siyang maglabada ay naghanap pa siya ng extra. Kampante naman si Dana na iwan muna ang anak sa ospital kahit wala itong bantay kasi mabait ang mga nurse at nangako mga ito sa kanya na babantayan nila ang anak niya habang wala pa siya. Tinanggap siya bilang tagalinis sa isang maliit na karinderya malapit sa ospital. Sa umaga, nagtatrabaho siya. Nagwawalis, naghuhugas ng pinggan, nag-aabot ng ulam. Sa gabi naman, bumabalik siya sa ospital para bantayan si Nova. Madalas, gutom at pagod siya. Pero tuwing maririnig niyang humihinga ng maayos ang anak, nawawala ang lahat ng sakit. Kapag nakikita niya ngiti nito, ang pagod na nararamdaman niya ay agad na nawawala. At tuwing lumalabas siya sa ospital, tumitingala siya sa langit at bumubulong. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Hindi ko hahayaan na mawala ang anak ko. Gagawin ko po ang lahat, kahit anong hirap. Kahit anong pagod, para po kay Nova. Pero kailangan ko po ng tulong at gabay ninyo. Hindi ko makakayanan ng lahat ng ito kung wala ka. Huwag niyo po sana kaming pabayaan ng anak ko. Palaging ganon ang darasal para sa anak. Ngunit pakiramdam ni Dana ay hindi naman napakinggan ang bawat dasal at hinaing niya. Para bang pagdating sa dasal niya ay nagiging bingi ang Diyos. Kasi palagi namang ganon ang araw-araw nila ng anak niya. Tila ba walang hanggang pagsubok. Mag-aalas 7 na ng gabi, tahimik ang silid ng ospital. Ang tanging naririnig ni Dana ay ang mahihinang tunog ng makina na nakakabit sa anak niyang si Nova. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang malimig na kamay ng bata. Habang pilit naman na pinapakalma ang sarili. Konti na lang anak, mahina niyang sabi. Makakabayad na si mama. Kaunting ipon pa, mapapa-opera na kita. Baka bukas makakakuha ulit ako ng labada. Ngumiti si Nova ng mahina ngunit matamis. Mama, pagod na po ba kayo? Umiling si Dana. Pilit na ngumiti rin. Hindi anak, hindi ako mapapagod. Pero sa loob-loob niya, ramdam na ramdam niya ang bigat ng lahat. Ramdam na ramdam niya ang matinding pagod. Halos wala na siyang tulog. Halos hindi na rin kumakain. Lahat ng kinikita niya sa paglalaba, sa pagtitinda ng kakanin tuwing umaga ay diretso sa ospital. Pero tila hindi na uubos ang mga resibo. Pero syempre, kahit gaano pa kahirap ang lahat, ay hindi niya pa rin pinapahalata sa anak niya. Kinabukasan, habang naglilinis siya ng sahig sa karinderya, dumating ang tawag mula sa ospital. Agad niyang inalis ang pawis sa noo at sinagot ang tawag sa nanginginig ng mga kamay. Hello po, si Dana po ito. Miss Villarreal, sabi ng boses sa kabilang linya. Kailangan po namin kayo makausap tungkol sa account niyo sa ospital. Sana po ay makapunta kayo ngayon. Agad siyang natigilan. Parang lumamig ang paligid. Opo, pupunta po ako, sagot niya. Pilit na kalmado. Sa opisina ng hospital management, sinalubong siya ng 2 tao. Ang head nurse at ang isang lalaki mula sa accounting department. Miss Villarreal, sabi ng lalaki habang tinitingnan ng mga papel.
Matagal na po ninyong hindi nababayaran ng running balance sa inyong anak. Naiintindihan naman po namin ang sitwasyon ninyo pero kailangan po naming sundin ang policy ng ospital. Napalunok si Dana. Naiintindihan ko po. Pero kahit papaano po, nagbabayad naman ako. Kaunti man, pero hindi po ako tumitigil. Alam namin, ma'am. Sabi ng head nurse sa may malumanay na tinig. Pero malaki-laki na rin po talaga ang balance ninyo. Lalo pat araw-araw ay may dumadagdag po sa bill ninyo. At dahil nga po sa private hospital po kami, limitado lang ang panahon na maaari naming ipagpatuloy ang treatment kung wala pong updated payment. Napaluha si Dana. Pakiusap po, huwag niyo pong paalisin ang anak ko. Ginagawa ko pong lahat na makakaya ko. Bigyan niyo po ako ng 1 linggo or mga ilang linggo, makakabayad din ako. Tahimik ang silid. Walang gustong tumingin sa kanya ng diretsyo. Hanggang sa muli siyang kinausap ng lalaki. Ma'am, gusto po naming tulungan kayo pero ito na po ang final notice. Kung hindi po makakapagbigay ng initial payment sa loob ng 3 araw, kailangan po namin i-discharge ang bata. At iyon ang pinakamasakit na narinig ni Dana sa buong buhay niya. Lumipas ang 3 araw. Walang natanggap na tulong si Dana. Paulit-ulit siyang lumapit sa mga ahensya, sa mga simbahan, ngunit sa bawat pinto isa lang ang sagot. Pasensya na po. At nang dumating ang araw na yon, wala nang nagawa si Dana, kundi yakapin ang anak habang inaalis sa mga nurse ang swero sa maliit nitong braso. Ma'am, sabi ng nurse sa mahinahon ng tinig, pwede po kayong bumalik kapag may pambayad na po kayo. Bukas naman po ang ospital para tanggapin ulit kayo. Pero sa ngayon, pasensya na po kayo. Wala siyang nasabi. Tumango lamang siya habang pinupunasan ng luha sa pisngi ni Nova. Mama, bulong ng bata. Uuwi na po ba tayo? Oo anak. Pilit niyang sagot. Bagaman na mamaos ang tinig. Uuwi muna tayo. Magpapahinga ka muna sa magiging bahay natin pero kapag may sapat ng ipon si mama, babalik din tayo dito para sa operation mo. Ngumiti si Nova. Walang alam sa tindi ng sakit ng ina. Okay po, basta kasama ko po kayo. Paglabas sila ng ospital, bitbit niya ang maliit na bag, ang mga resibo at ang pangarap na muling mabigyan ng pag-asa ang anak. Naglakad lang sila ng anak niya. Binuhat niya rin ito para hindi mapagod. At noong masyado ng mataas ang sikat ng araw at maaari yung ikapanghina ng anak niya, ay nagpahinga muna sila sa isang waiting shed. Panginoon, bulong niya, ano po bang kailangan kong gawin? Lahat na po ginawa ko pero parang hindi pa rin sapat. Ngunit sa kabila ng pagod at luha, sa kabila ng kawalan ng pera, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Dahil habang humihinga pa si Nova, may dahilan pa siyang lumaban. Matapos ang ilang oras sa paghihintay ay nagpatuloy na sila. Buhat pa rin ni Dana ang anak nang sa ganon na hindi ito mahirapan at mapagod sa paglalakad. Malapit na tayo sa bahay na uupahan natin. Sabi niya noong nagtanong ito. Ngumiti naman si Nova. Okay po mama, excited na po akong makita yung bahay natin. Ngumiti si Dana. Kahit alam niyang hindi siya sigurado kung ano nga bang klase ng bahay ang dadatnan nila. Iyon na lang kasi ang natitirang pag-asa nila. Ang natitirang pera niya ay ipinadala niya bilang down payment sa isang babaeng nakilala niya online na nag-aalok ng murang paupahan malapit sa ospital. Pagdating nila sa address na nakasulat sa papel, agad siyang kinabahan. Hindi naman iyon mukhang bakanting bahay. May kurtina, may mga paso, at may naglalarong mga bata sa labas. Excuse me po, mahinahon niyang tawag sa isang babae sa lumabas sa gate. Dito po ba yung paupahan na pinost ni Miss Rita? Nagtaka babae. Ha? Paupahan? Wala po kaming alam na paupahan dito. Kami po ang nakatira rito mula pa noon. Natigilan si Dana. Pero sabi po sa akin ni Miss Rita, dito raw po kami titira. Nagpadala na po ako ng bayad kahapon. Napailing ang babae. Bakas ang awa sa mukha. Naku ma'am, na-scam po yata kayo. Ang dami na rin naloko ng pangalan na yan. Pinupost sila ang bahay namin sa online para makakuha ng pera. Tuluyang nanghina si Dana. Parang biglang nawala ang lakas sa kanyang tuhod. Diyos ko,
Mahina niyang bulong habang mariing hinahawakan ng kamay ng anak. Yun na lang sanang natitira naming pera. Mama? Tanong ni Nova na nagugulahan. Okay lang po ba tayo? Agad siyang napatingin sa anak. Ang inosenteng mukha nito may halong pag-aalala. Doon niya muling pinilit ang ngiti kahit halos mapunit ang dibdib sa sakit. Oo naman anak, sabi niya at pinahid ang luha. Okay lang tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, tandaan mo yan. Lumapit si Nova at niyakap siya. Basta magkasama po tayo mama, ayos lang po ko. At doon tuluyang bumigay ang mga luha ni Dana. Pinisil niya ng mahigpit ang kamay ng anak at sa gitna ng abalang kalsada, nagpasya siya kahit pamawalan siya ng lahat, hindi siya kailanman susuko. Paglipas ng ilang oras, naglakad silang mag-ina hanggang sa may waiting shed. Doon sila nanatili habang unti-unting lumalamig ang hangin ng gabi. Ibinalot niya ang anak sa lumang kumot habang siya naman ay tahimik na tumingin sa malayong ilaw ng syudad. Bukas anak, mahinahon niyang sabi. Bukas ulit tayo maghahanap. Baka may mabait na magpatira sa atin. Basta maniwala ka lang kay mama ha. Magiging maayos din ang lahat. Naniniwala po ako mama. Sagot ni Nova na nakasandal sa balikat niya. Kasi hindi po ikaw sumusuko. At doon sa gitna ng madilim at pagod, muling napangiti si Dana. Hindi niya alam kung saan sila pupunta kinabukasan. Pero sigurado siya sa isa. Hanggat may anak siyang katulad ni Nova, hindi siya mawawala ng dahilan para lumaban. Sa waiting shed na iyon sila nagpalipas ng gabi ng anak niya. Walang tulog si Dana dahil binabantayan niya lamang ang anak niyang magpahinga at patuloy niyang iniisip kung ano nga ba ang gagawin niya ngayon na walang-wala na talaga sila at malapit na rin maubos ang maintenance ni Nova. At dahil wala na talaga silang matuluyan ng anak niya, nagpasya si Dana na lumapit sa may-ari ng karinderya kung saan siya sumasideline sa pagtatrabaho kinabukasan para makiusap dito kung maaari na silang pansamantala na doon muna tumuloy. Ma'am, mahinang sabi ni Dana. Pasensya na po kung istorbo ako ha. Gusto ko lang po sana humingi ng tulong kahit pansamantala lang. Tumingin si Aling Marites, nakakunot ang noo. Ano yon Dana? Huminga muna si Dana bago nagpatuloy. Kung pwede po sana, doon muna kami ni Nova sa may likod ng karinderya matulog. Kahit sa labas lang po, basta may bubong. Hindi po kasi kami makahanap ng maupahan eh. Tahimik sandali si Aling Marites bago pa nagsalita ng malamig. Dana, tinanggap kita sa trabaho dahil naaawa ko sa inyo ng anak mo. Pero parang sobra naman yata kung pati dito ka patitira sa amin. Hindi na pwede yun. Napayo ko si Dana. Opo, naiintindihan ko po. Pasensya na ha. Dagdag nito. Pero alam mo naman na business ito. Ngumiti si Dana kahit ramdam niya ang bigat sa dibdib. Salamat rin po ma'am. Pasensya na po talaga. Paglabas niya ng karinderya, sinulubong siya ng malamig na hangin. Naghihintay sa tapat ang anak niya ang si Nova. Nakaupo sa bangkito at agad siyang ngumiti nang makita ang ina. Mama, may bahay na po ba tayong uuwian? Inosenteng tanong ng bata. Pilit siyang ngumiti sa anak. Wala pa anak pero tara na. Maghahanap pa tayo ng lugar na pwedeng pahingahan. Habang naglalakad silang mag-ina, unti-unti ring dumilim ang kalangitan at hindi nagtagal, bumuhos ang malakas na ulan. Nagmamadali silang tumakbo papunta sa isang waiting shed habang basang-basa ang kanilang mga damit. Mama, mahinang tinig ni Nova na nanginginig sa lamig. Ang lamig po. Hinaplos si Dana ang buhok ng anak at hinubad ang kanyang lumang jacket. Isinot ito sa bata. Ayan anak, mas okay na yan. Sabihin mo sa akin kung nilalamig ka pa. Hindi na po ako nilalamig pero paano ka po mama? Tanong ni Nova. Ngumiti si Dana kahit nanginginig din. Ayos lang ako. Mas matibay si mama kaysa ulan. Tahimik siyang nagyakap sa ilalim ng shed. Ang ingay ng patak ng ulan ay tila musika ng kalungkutan. Pero sa gitna ng dilim, mahigpit pa rin ang kapit nila sa isa't isa. Anak, mahina niyang sabi habang nakatingin sa langit.
Alam kong mahirap ngayon, pero huwag kang mag-alala. Gagawa pa rin si Mama ng paraan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ngumiti si Nova na nakasandal sa kanya. Opo, Mama. Ang mahalaga po magkasama tayo. Napangiti si Dana at hinalikan ng noo ng anak. Oo, anak. Hanggat magkasama tayo, walang pagyong hindi natin malalampasan. Malakas pa rin ang buhos ng ulan ng gabi rin yun. Sa ilalim ng waiting shed, magkayakap na natutulog sina Dana at Nova. Ang hangin ay malamig, ang sahig ay basa. Ngunit sa yakap na mag-ina ay naroon pa rin ang init ng pagmamahalan. Tahimik ang paligid. Tanging patak ng ulan at ugong ng mga dumaraang sasakyan sa di kalayuan ang maririnig. Sa sobrang pagod ni Dana, hindi niya na namalayang nakatulog siya ng mahimbing. Hawak-hawak pa ang maliit na kamay ng anak. Ngunit pagsapit ng madaling araw, unti-unting nagising si Dana. Napansin niyang malamig na ang paligid at mas malamig ang kanyang palad. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at napabalikwas siya nang mapansing wala sa tabi niya si Nova. Nova? Mahina niyang tawag at umaasang naroon lang ito sa tabi. Ngunit walang sumagot. Mabilis siyang tumayo, pinagmasdan ang paligid. Sa dilim ng madaling araw at sa liwanag ng mga poste sa kalsada, napansin niya ang maliit na figura ng isang bata. Si Nova, naglalakad sa gitna ng kalsada habang nakataas ang kamay. Anak! Sigaw ni Dana na nanginginig ang boses. Ano ginagawa mo dyan? Narinig siya ni Nova at lumingon. Ngumiti pa ito ng bahagya. Nay, humihingi lang po ako ng tulong. Baka po may magbigay sa atin ng pera para po makakain tayo. Nanlaki ang mga mata ni Dana. Lalo na nang marinig niya ang malakas na ugong ng paparating na malaking truck. Nova, anak, tumabi ka! Sigaw niya na halos mabasag ang boses sa takot. Ngunit sa bilis ng lahat, hindi na nakagalaw si Nova. Napasigaw si Dana at sa isang iglap tumakbo siya ng walang pag-aalinlangan. Tinungo ang anak at tinulak ito pero sabay silang nahagip ng truck. Anak! Iyon ang huling salitang lumabas sa kanyang bibig bago siya bumagsak sa malamig na semento. Ang paligid ay napuno ng ingay. Sigawan, busina at tunog ng preno. Mahina na ang pandinig ni Dana at unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Ngunit bago tuluyang dumilim ang lahat, may isa pang tanawin siyang nakita. Isang itim na kotse na huminto sa tabi ng kalsada. Mabilis na bumukas ang pinto at isang lalaki ang lumabas. Tumakbo ito palapit. Nakayuko sa kanya. Hindi malinaw sa kanya ang mukha. Tanging ang lalim ng boses nito ang narinig niya. Miss? Miss, can you hear me? Please stay with me. Sabi ng lalaki. Dahan-dahang dumulas ang kamay ni Dana sa basang kalsada. Pilit na inaabot ang anak. Mahina niyang sambit. Don't move please, help is coming. Sabi pa ng lalaki. Pero tila hindi niya iyon umabot sa pandinig ni Dana. Ang huling naramdaman niya ay ang malamig na patak ng ulan sa kanyang mukha at ang tunog ng sirena ng ambulansya na unti-unting papalapit. Pagkatapos noon ay tuluyan na siyang nawala ng malay. Tahimik ang hallway ng ospital. Ang tanging maririnig lamang ay ang tunog ng mga makina, ang yapak ng mga nurse at ang mahinang ugong ng aircon na tila sumasabay sa bigat ng gabi. Sa labas ng emergency room ay naroon si Calixtus Mueller, nakaupo sa mahabang bangko. Kanina lang ay nasa daan siya pa uwi mula sa isang business meeting, ngunit sa isang iglap nagbago ang lahat. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang eksenang nasaksihan, ang babaeng tumakbo para iligtas ang anak. Ang sigaw nito at ang malakas na impact ng pagkakabangga. Ilang minuto pa lang lumipas ang bumukas ang pinto ng ER. Lumabas ang doktor, may bahid ng pagod sa mukha, ngunit nananatiling profesional ang tinig. Mr. Mueller? Tawag nito. Mabilis siyang tumayo. Yes, doctor, how are they? How's the woman and the little girl? Huminga ng malalim ang doktor bago sumagot. The child is stable for now, but still in a critical condition. She has a serious heart problem. Based on the report, she was already under treatment, but it seems the attack was triggered by shock and exhaustion.
Napakunot noon naman si Calixus. Heart problem? So that's why. Tumango ang doktor. Yes, according to the nurses before the accident, the child collapsed in the middle of the road while trying to ask for help. The mother, tumigil ito sandali. Bahagyang nag-iba ng tono. She used her own body to protect her daughter. The impact was strong. She's unconscious. And we're doing our best to stabilize her condition. Kumunot ang noon ni Calixus at halata ang pag-aalala. Will she wake up? Nagbuntong hininga ng malalim ang doktor. It's hard to say. But if she survives the next 24 hours, there's a good chance. How about the little girl? Will she regain consciousness soon? Tanong muli ni Calixus, hindi maitago ang pagkabahala. Yes, sagot naman ng doktor. She'll wake up soon, but nagdahan-dahan ito. We have to be careful. The shock of seeing her mother in that condition might trigger her another heart episode, and it could be fatal. Saglit na natahimik si Calixus, at sa sumunod na sandali, marahan ngunit mariing sabi niya, do everything to save their lives. Money isn't an issue. Just save them. Tumango naman ng doktor. Don't worry, Mr. Miller. We're going to do everything we can. Naiwan si Calixus sa hallway. Tahimik. Dahan-dahan siya napaupo sa bangko. Tinitigan ang sahig na para bang doon siya makakahanap ng sagot. Sa isipan niya, paulit-ulit ang mukha ng babae. Ang basang buhok, ang puting mukha, at ang yakap nito sa anak habang nakahandusay sa kalsada. She looked familiar. Bulong niya sa sarili. Pinilit niyang alalahanin. Ang mga mata nito, ang ngiti, ang anyo, hanggang sa unti-unti niyang naalala ang dating janitress sa kumpanya nila. Hindi siya maaaring magkamali. Dana, mahina niyang sambit na halos pabulong. Ikaw ba talaga yon? At habang tinitingnan niya ang pintuan ng ICU kung saan ginagamot ang mag-ina, dama ni Calixus na may mabigat na ugnayang muling nabuhay sa pagitan nila. Isang nakaraan na matagal nang natabunan ng panahon, ngunit ngayon muling bubuksan ng tadhana. Tahimik ang silid na iyon ng ospital. Ang puting kurtina ay marahang sumasayaw sa ihip ng hangin at maririnig ang tunog ng makina at heart monitor. Sa gitna ng katahimikan, nakaupo si Calixus sa gilid ng kama. Nakatingin sa munting batang nakaratay doon. Sa loob ng halos 2 araw, walang malay ang bata. Ang mga nurse ay laging pumapasok, nag-aayos ng swero, o nag-check ng vital signs. Kilalang negosyante si Mr. Mueller kaya hindi na nakapagtataka kung bakit extra service dito sa ospital kung saan dinala ng mag-ina. Si Calixus na kasi ang nagdala sa kanila. Kailangan nilang ibigay ang kanilang best service. Unang pasok niya kanina dito sa silid, dama niya ang bigat ng paligid. Ngunit ngayong iba na ang nararamdaman ni Calixus, para bang may buhay ng unti-unting bumabalik sa munting katawan ng bata. Hanggang sa isang mahinang tinig ang narinig niya. Mama. Napaahon agad ang upo si Calixus. Hey, you're awake. Sabi niya at bahagyang nangingiti. Ngunit dama ang pag-aalala. Lumapit siya at marahang hinawakan ng kamay ng bata. Don't move too much, sweetheart. You need to rest. Dahan-dahan namang iminulat ni Nova ang mga mata nito. Maputla pa rin ang mukha, ngunit malinaw na may sigla sa kanyang mga mata. Tinitigan nito ang lalaki na nakaupo sa gilid ng kama at nagtanong, Sino po kayo? Ngumiti si Calixus at marahang sumagot. My name is Calixus, at ako nagdala sa inyo ng mama mo dito sa ospital. Saglit na tumahimik ang bata. Kita sa mukha nito ang paggalito. Hanggang sa biglang lumiit ang tinig. Ang mama ko, nasan po siya? Nalaglag ang tingin ni Calixus sa kamarahang hinaplos ang buhok ng bata. She's in the room, next to you. Nagpapagaling na lang siya, huwag ka mag-alala. Katulad mo, ligtas na rin siya. Ligtas na rin ang mama mo. Talaga po?
Mahina, ngunit puno ng pag-asa ang boses ng bata. Yes, sagot naman ni Calixtus at may kasamang bahagyang ngiti. Kaya kapag magaling ka na, pwede mo na siyang puntahan sa kabilang silid. Ngumiti naman si Nova ng bahagya, ngunit sumagi sa mukha ang takot. Natatakot po ako, bulong nito. Paano po kung napahamak talaga ang mama ko? Hey, don't think like that. Walang masamang nangyari sa kanya. May mga sugat lang siya pero ginagamot na ng mga doktor. Sa totoo lang, hanggang ngayon ay wala pa ring malay ang ina ng bata. Pero syempre, ay hindi niya naman pwedeng sabihin yon, lalo na't may sakit ito sa puso. Kaya nagsinungaling na lamang si Calixtus dahil alayon niya na mag-alala at matakot dito. Tumingin si Nova sa kanya. May luha sa gilid ng mga mata, ngunit may bahid din ng tapang. Pwede ko na po bang puntahan ang mama ko mamaya? Kapag pinayagan na tayo ng doktor, pwede mo na siyang puntahan doon. Kaya kailangan mong magpahinga at magpagaling nang sa ganun ay payagan ka na ng doktor, okay? Opo, mahinang sagot ng bata. Salamat po pala sa pagdala sa amin ng mama ko dito. Walang anuman. Sagot naman ni Calixtus. Ano nga palang pangalan mo? Ako po si Nova. Nova Villarreal po at 5 po ang edad ko. Oh, you have a very nice name, Nova. Salamat po, tugon ng bata. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Calixtus ng kakaibang koneksyon sa batang ito. Hindi niya ba ipaliwanag kung bakit gano'n na lamang kalakas ang tibok ng puso niya? Habang nakatingin sa batang ito, para bang matagal niya nang kilala si Nova. At habang dahan-dahan na muling pinikit ni Nova ang mga mata upang makatulog, huminga siya ng malalim. I'll make sure both of you survive this, whatever it takes. Iyon ang pangako ni Calixtus. Hindi lang dahil sa awa kaya niya yung gagawin, kundi dahil ilang taon din siyang nangulila. Ilang sandali pa ay lumabas siya ng silid para tawagan ang kanyang secretary at ipakancel ang appointments niya. Pagkatapos makausap ang secretary, napaupo siya at napabuntong hininga. Mabilis ang paglipas sa mga araw, ngunit tila mabagal para kay Calixtus Mueller. Hindi niya magawang iwan ang ospital dahil hindi niya kayang talikuran ng mag-ina. Alam niya hindi naman niya responsibilidad ang nangyari. Isa lang siyang taong nagkataong dumaan at tumulong, ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang pakiramdam niyang may koneksyon talaga siya sa kanila. Naawa rin siya kay Nova dahil hindi pa rin ito alam na hanggang ngayon ay wala pa ring malay ang kanyang ina. Hindi pa rin kasi ito pinapasabi ni Calixtus dahil ayaw na nga na ma-trigger ulit ang mahinang puso ng bata. Samantala, patuloy na rin ang investigasyon tungkol sa driver ng truck na nakabangga sa mag-ina. Tumakas ito matapos ang aksidente at simula noon ay wala ng balita. Pero hindi pumayag si Calixtus na basta na lang iyon palampasin. Ayoko manatiling malaya ang taong iyon. Mariin niyang sabi habang kausap ang abogado niya sa telepono. Find him, file a case. Hindi ko hahayaang walang hustisya ang nangyari. Pagkatapos ng tawag, napatingin siya sa silid ng bata. Si Nova, na ngayon ay nakahiga pa rin ngunit mas malakas na, ay tahimik na naglalaro ng maliit na stuffed toy na binili niya pa mula sa gift shop ng ospital. Sa tabi ng kama nito ay may maliit na pulang bulaklak na lagi niyang dinadala tuwing umaga. Lumapit siya. Hey Nova, mahinahon niyang sabi. How are you feeling today? Ngumiti naman ang bata tumingin sa kanya. Mas okay na po ako, Tito Calixtus. Pero gusto ko na pong makita si Mama. Napangiti siya ng bahagya. Hindi ka pa pwedeng pumunta sa kanya eh. Hindi pa pumapayag ang doktor. Pero si Mama po, bakit hindi niya po ako pinupuntahan dito? Kasi tulad mo, hindi rin siya pinapayagan pa ng doktor. Hindi pa kasi lubusang magaling ang sugat niya. Pero huwag ka mag-alala. Kapag magaling na rin ang mama mo, baka siya nang pumunta sa'yo dito. Tahimik lang ang bata sa ilang sandali. Bago ito muling nagsalita. Tito, bakit po kayo laging nandito? May trabaho po kayo, 'di ba? Oo, may trabaho ako, pero gusto kong siguraduhin na ligtas kayo ng mama mo. Hindi niyo naman po kami kilala.
Inosenteng sabi ni Nova na nakatingin sa kanya. Bakit niyo po kami tinutulungan? Saglit namang napatingin siya sa malayo. Hindi niya alam kung paano niya sasagutin iyon. Hindi niya rin maintindihan kung bakit ganun kalakas ang hatak ng loob niya sa batang ito. Siguro kasi gusto kong tumulong sa mga taong kailangan talaga ng tulong. Sabi niya sa dulo. Tahimik si Nova. Maya-maya huminga ito ng malalim. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Ami P, Luz Rosimo from Vietnam, at Dal Manrique from Agnipa Romblon. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Tito, gusto niyo po bang malaman kung bakit kami nasa kalsada nung gabing yon? Tumango naman si Calixus. Oo, pwede mo bang ikwento? May sakit po kasi ako sa puso. Mahinang sagot ng bata. Sabi po ni Mama, kailangan daw po namin pumunta sa syudad kasi doon lang ako magagamot. Umalis po kami ng probinsya, pumunta dito. Dinala niyo po ako sa malaking ospital. Pero wala na po kaming pera kaya pinaalis po kami roon. Tapos naghanap po sana kami ng matitirhan kaso kinuha po lahat sa amin ng mama ko. Kinuha nila lahat sa inyo? Tumango si Nova. Niloko po kami. Sabi ni Mama may mauupahan na daw po kaming bahay. Binigyan niya lahat ng natira namin pera. Pero nung dumating kami doon may nakatira na po pala. Sabi ng babae, scam daw po yun. Nanlumo si Calixus. So? Kaya kayo nasa kalsada? Opo, sagot ng bata. Sabi ni Mama, ayos lang daw po kasi magkasama naman kami pero alam ko pong umiiyak siya nung gabing yun kaya nung nakita ko po yung mga dumaraan, gusto ko pong humingi ng tulong sa kanila. Napatungo si Calixus. Hindi maitago ang bigat sa dibdib. Tapos po, pagpapatuloy pa ni Nova, hindi ko po napansin na may truck pala. Narinig ko lang po si Mama na sumigaw tapos niyakap niya ako. Tumigil sandali ang bata. Nanginginig ang tinig. Tapos po madilim na. Pagdilat ko po nandito na po ako. Marahan siyang lumapit sa bata. Hinuwakan ng maliit itong kamay. It's okay. Ang mahalaga ligtas ka na ngayon. At tutulungan ko kayo ng mama mo. Tutulungan mo po kami ng mama ko? Dahan-dahan siyang tumango. Oo naman. Ngayon na nandito na ako, hindi ko kayo pababayaan ng mama mo. Tutulungan ko kayo. Sa tuwa ay niyakap siya ni Nova. Maraming salamat po, Tito Calixus. At habang pinagmamasdan niya ang bata, may kakaibang bigat naman ang sumiksik sa dibdib ni Calixus. Isang pakiramdam na magkahalong awa, paghanga at isa pang damdamin na matagal niya nang hindi naramdaman. Matalinong bata si Nova. Hindi nagtakal ay nakaramdam din ito. Nalaman nito na hindi pa talaga nagkakamali ang kanyang ina. Kaya sa huli ay inamin na rin ni Calixus ang totoo sa bata. Mabuti na lamang at malakas ang loob nito at wala namang masamang nangyari nung malaman nito ang tungkol doon. Samantala, makalipas ang ilan pang araw, ang mahinang tunog ng aparatong medikal at banayad na tunog ng hangin mula sa aircon ng unang narinig ni Dana. Mabigat ang bawat paghinga niya at tila napakabigat ng kanyang mga talukap nang unti-unti niyang iminulat ang mga mata. Puting kisame ang una niyang nasilayan. Naamoy niyang matapang na halimuyak ng alkohol at doon niya lang tuluyang napagtanto kung nasaan siya. Nasa ospital siya. Saglit niyang inikot ang paningin.
Pilit inaalala ang nangyari. Ang ulan, si Nova. Ang basang kalsada. Naninikip ang dibdib niya ng maalalang eksena. Ang anak niya naglalakad sa gitna ng daan, ang truck, at ang sigaw niya bago siya mawala ng malay. Nova, mahina niyang sambit na halos pabulong ngunit puno ng takot at kaba. At bago pa siya tuluyang lumuni ng pag-aalala, narinig niya ang boses. Kalmado, mababa at may otoridad. Don't worry, Nova. Your mom is strong. She'll wake up soon. Napalingon siya. At sa pagitan ng manipis na kortina, nakita niya ang isang matandang lalaki na may suot na simpleng long sleeves. Nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang anak. Nakangiti ito habang inaayos ang kumot ni Nova. Na halatang masigla na. Agad siyang kinabahan. Sino yon? At bakit nito kausap ang anak niya? Mama! Masayang sigaw ni Nova na mapansin siyang gising na. Agad itong bumangon at tinawag ang lalaki. Tito Calixos, gising na po si Mama. Mabilis naman napalingon ng lalaki. At sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, tila huminto ang mundo ni Dana. Nakilala niya agad ang mukha nito. Ang lalaking nakita niya bago siya tuluyang nawala ng malay sa gitna ng ulan. At higit sa lahat, ito ay ang dati niyang boss noong siya'y nagtatrabaho pa lamang bilang isang janitress. Huli niya itong nakita ay 6 years ago. Hindi niya lubos sa kalain na ito pala ang tumulong sa kanila ng anak niya. Dana, sabi ng lalaki na agad na tumayo at lumapit. Salamat sa Diyos at gising ka na. Hindi naman agad nakasagot si Dana. Napatikin muna siya sa anak, saka sa lalaki. Mama, siya po si Tito Calixos. Siya po yung mabait na Ginoo na tumulong at nagdala po sa atin dito. Masayang sambit ni Nova. Sa tulong ni Calixos, nakababa ng kama si Nova at mabilis itong lumapit sa ina. Hindi rin napigilan ni Dana ang luha nang sandaling siya ay yakapin ng anak niya. Mabuti na lang po at nagising ka na po, Mama. Nag-aalala po ako sa inyo ng sobra-sobra po. Ilang araw ko pong hindi nagigising eh. Kinulong niya ang maliit na mukha ng anak sa kanyang malamig na palad. Kahit papuno ng luha ang mga mata, ay ngumiti pa rin siya dito. Masaya rin ako na walang masamang nangyari sa'yo. Patawarin mo ang mama kung pinag-alala kita, ha? Tumingin si Dana kay Calixos na nakatingin lang sa kanilang dalawa at may munting ngiti sa labi nito. Maraming salamat sa tulong mo sa amin ng anak ko, sir. Taos puso niyang sabi. Kitang-kita naman sa mga mata ni Calixos na marami rin itong gustong itanong at linawin sa kanya. Ngunit hindi pa nito magawa na sabihin ang lahat, kung kaya sa halip ay ngumiti at tumango ito sa kanila. Sa araw na nagkamalay siya, hinayaan ni Calixos ang moment ng mag-ina dahil alam nito na parehong nag-aalala ang mga ito sa isa't isa. Gayunpaman ay hindi ito umalis, hindi rin sila pinabayaan. Sabi ko po sa kanya may sakit ako sa puso at sabi niya tutulungan daw po niya tayo. Hindi mo na po kailangan na mag-alala kung paano mo po ako ipapagamot kasi po may tutulong na po sa atin, Mama. Nalaki ang mga mata ni Dana. Totoo na yan, anak? Ngumiti si Nova, tuwang-tuwa. Totoo po, Mama. Sabi niya tutulungan niya ako magpagamot. Hindi na po tayo maglalakad sa ulan. Hindi na rin po tayo matutulog sa waiting shed. Saglit na natahimik si Dana. Hindi alam kung anong mararamdaman. Ginhawa o hiya? O pasasalamat. Napatingin siya kay Calixos sa marahang tumango. Wala kang kailangang ipag-alala. Sabi ni Calixos sa kanya, kalmado ngunit matatag ang tinig. Iligtas na kayo ng anak mo. Nasa pangangalaga na kayo ng ospital ko. Hospital mo? Gulat na tanong ni Dana. Tumango ito. Oo, Mueller Medical Center. Isa ito sa mga kumpanya ko. Napalunok si Dana. Halos hindi naman siya makapaniwala. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo pasasalamatan. Ngunit pinutol siya ni Calixos. Hindi mo naman kailangan na magpasalamat. Ang mahalaga, iligtas kayo. Tumingin ito kay Nova at ngumiti. At gaya ng pangako ko sa kanya, tutulungan ko kayo magpagamot.
Hindi mo na kailangang mag-alala, Dana. Napatingin si Dana sa anak niya na nakangiti. Doon niya naramdaman ang bigat ng mga luha sa kanyang mga mata. Luha ng pasasalamat at ang ginawa sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming gabi ng paghihirap, tila naramdaman niyang may liwanag na muli sa dulo ng kanyang madilim na daan. Makalipas ang ilang araw, unti-unti na nakabawi si Dana. Nakalabas na siya ng ICU, ngunit mahina pa rin ang katawan niya. Tuwing umaga, dinadalhan siya ni Calixtus o kaya ng mga nurse na inatasan nito na magbantay sa kanila ng anak niya ng mga prutas at kung ano-ano pang mga masustansyang pagkain. Tahimik lang ang binata, ngunit laging naroon na tila ba hindi ito mapalagay kapag hindi nito nakikita ang mag-ina. Habang si Nova naman ay laging masigla. Tuwing dumarating si Calixtus, agad itong humingiti at tinatakbo ang bisita nila. Tito Calixtus, masiglang bati ng bata, sabay yakap dito. Tingnan mo po, nakakalakad na ako ng matagal. Sabi ni doktor, malakas na raw po ako. Kapag daw po nagpatuloy, pwede na raw po ako sumailalim sa operation. Sobrang saya ko po. Ngumiti si Calixtus at ginulo ang buhok ng bata. That's good, little one. Keep being strong para gumaling ka na agad, ha? Sabi nito tsaka tumingin kay Dana. Mukhang bumubuti na rin ang lagay mo. Tumango naman si Dana. Mahina ang tinig. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo, sir. Hindi ko po alam kung paano ko po mababayaran lahat ng kabutihan ninyo. Don't mention it. Sagot naman ni Calixtus na nakatingin pa rin sa kanya. You don't owe me anything, Dana. Tahimik silang dalawa ng ilang sandali. Tanging tunog lamang ng wall clock at banayad na hinga ni Nova ang maririnig. Pagkaraan ng ilang minuto, marahang nagsalita si Calixtus. May gusto sana akong sabihin. Nag-angat ng tingin si Dana. Medyo kinakabahan kasi napakaseryoso ng itsura ni Calixtus ngayon. Ano po yun? Gusto kong tulungan ka. Hindi lang sa pagpapagamot kay Nova. Seryoso ang sabi ng lalaki. Kundi sa lahat. Gusto kong matulungan kang makabangon. Napatitig lang si Dana sa kanya. Tulungan po kami? Pero paano po? Magbibigay ako ng maliit na apartment na pwede niyong tirahan pag maaari na kayong lumabas dito. Safe, malapit dito sa ospital. Para kung kailangan ni Nova, madali niyong mapupuntahan. At kung gusto mo, may trabaho ako maiaalok sa'yo sa kumpanya ko. Nanlaki ang mga mata ni Dana. Hindi siya makapaniwala. Sir, hindi ko po alam kung matatanggap ko po yan. Napakalaki na po ng tulong niyo sa amin ng anak ko, baka po. Ngunit sa halip ay ngumiti lamang si Calixtus. Marahang tumayo. Tsaka tumingin sa labas ang bintana. You don't even have to feel burdened. I am doing this because I want to. Because you and your daughter deserve a chance to live better. Napayuko si Dana. Ramdam niya ang init ng mga luha na nagbabadyang tumulo. Hindi ko pa alam kung bakit niyo po kami tinutulungan ng ganito. Pero maraming salamat po sa lahat. Sa lahat-lahat. Lumapit si Calixtus at marahang tumingin sa kanya. You're one of the strongest people I've ever met that makes me adore you. Kaya gusto ko kayong tulungan. At saka gusto ko rin na makabawi. Bahagya siya nagtaka. Makabawi po saan? Noong araw na bigla ka umalis sa trabaho sa kumpanya? Nung dati ka po nagtatrabaho sa akin bilang janitress. Marami akong mga hindi nasabi sa'yo. Nagtaka si Dana at hindi maintindihan kung anong ibig sabihin nito. And your daughter? She reminds me of something I lost long time ago. Nagtaka naman lalo si Dana. Ano pong ibig niyo sabihin? Ngunit ngumiti lamang si Calixtus at umiling. Some other time, sabi nito. For now, focus on getting better. Tinignan ulit ito ni Nova na masaya naglalaro sa gilid ng kama. I'll make sure she gets the best treatment possible. You have my word. Hindi na nakasagot si Dana. Tahimik lang siyang nakatingin sa lalaki.
Sa kabutihang binigay nito ng walang hinihinging kahit anong kapalit. Ngunit sa loob-loob niya, may tinig na bumubulong. Bakit siya ganito sa amin? Anong dahilan niya? At habang pinagmamasan niya si Calixtus na dati niyang boss, may kakaibang kirot sa dibdib niya, hindi dahil sa utang na loob, kundi sa unti-unting damdaming hindi niya maintindihan. Damdaming matagal niyang tinalikuran para mag-focus sa anak niyang may sakit. Mula nung magkamalay si Dana, araw-araw na silang dinadalaw ni Calixtus. Hindi na ito tulad ng unang araw na parang estranghero lang sa kanilang mag-ina. Ngayon, tila bahagi na ito ng araw nila. Mama, tingnan mo oh. Si Tito Calixtus may dala na naman pong laruan sa akin. Ang masayang sigaw ni Nova nang pumasok ang lalaki sa kwarto. May dalang maliit na kahon. Ngumiti naman si Calixtus at nilagay iyon sa mesa. It's just a puzzle set para may mapaglibangan ka habang nagpapahinga. Tito, maraming salamat po. Promise ko po tatapusin ko tong buuhin. Tuwang-tuwang sagot ng bata. Si Dana naman ay tahimik lang na nakamasid. May halong hiya at pasasalamat sa kanyang mga mata. Makalipas sa ilang sandali, nagsalita siya. Sir, sobra-sobra na po talaga. Hindi naman po kailangan. Ngunit agad itong pinutol ni Calixtus. I told you, stop calling me sir. Calixtus will do. Ngumiti lamang si Dana kasi ngayon ay hindi niya pa kaya na tawagin ng binata sa pangalan lang nito. Pakiramdam niya kasi napaka-awkward, lalo pat boss niya ito noon. Alam niya rin kung gaano itong kasikat at kayamang tao. Habang naglalaro si Nova sa gilid ng kama, napansin niya kung gaanong ka-gentle si Calixtus. Kung paano itong tumawa sa maliit na biro ni Nova. Kung paano itong marunong makinig sa bawat kwento ng bata. Para bang dati na silang magkakilala. Isang hapon, habang abala si Nova sa coloring book na binigay rin ni Calixtus, nagkaroon ng pagkakataon na magkausap silang dalawa. Tahimik ang paligid, at tanging mahinang tugtog mula sa TV sa silid ang maririnig. Dana, mahinang tawag ni Calixtus. May itatanong sana ako sa'yo kung ayos lang. Tumingin si Dana, bahagyang kinakabahan. Ano po yun? Tumingin si Calixtus kay Nova na masaya nagdo-drawing bago muling binalik ang tingin kay Dana. Where's Nova's father? Natigilan naman si Dana. Ilang sandali siyang natahimik bago marahan nagsalita. Wala po. Wala? Tanong ni Calixtus sa tila hindi makapaniwala. Tumango si Dana. Pilit ang ngiti. Wala po siyang ama. May ama siya pero hindi ko po siya nakasama kailanman. Mag-isa ko lang po siyang pinalaki. Single mom po ako. Tumingin si Calixtus kay Nova at may dumaan na awa sa mga mata. That must have been really hard. Ngumiti si Dana kahit halatang may lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Hindi naman po, lalo pat mabait na bata ang anak ko at saka basta kasama ko si Nova. Wala pong mahirap sa akin. Pakiramdam ko po para bang kaya kong harapin kahit ano. I admire that. Sabi ni Calixtus na marahang nakatingin sa kanya. You're strong, Dana. Most people would have given up, but you didn't. Tumingin siya rito. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bakit parang may kakaibang init sa dibdib ko kapag ganito siya tumingin? Responsibilidad ko po iyon bilang ina niya. Mahina niyang tugon. Pilit na pinapawi ang kilig na nararamdaman. Ngumiti naman si Calixtus. Still, that strength deserves to be seen. Hindi na siya nakaimik. Napayuho siya. At sa gilid ng kanyang paningin ay nakita niyang si Calixtus ay muling tumingin kay Nova. May lambing at pag-aalaga sa mga mata nito. At doon niya napagtanto. Unti-unti nang nabubura ang linyang sinadya niyang itayo sa pagitan nila. Hindi na lang ito isang mabait na estranghero na tumulong sa kanila. Si Calixtus Mueller ay nagiging dahilan na para maging kakaibang tibok ang kanyang puso. Tulad ng kung paanong minsan din itong itinibok ng kanyang puso noon. Mabilis ang pag-ikot ng mga araw.
Sa tulong ni Calixtus, maaari na maoperahan si Nova. Isang bagay na ni minsan ay tila ba tanging panaginip lang para kay Dana. Lahat ng gastusin ay sinagot ni Calixtus. Mula sa doktor hanggang sa mga gamot. Halos hindi naman makapaniwala si Dana na may taong ganon kabuti. Noong siya ay tuluyang gumaling, tulad ng sinabi ni Calixtus ay pinatira nga sila nito sa apartment na pinahanda nito para sa kanila ni Nova. Doon na rin sila nagstay habang nag-ready si Nova para sa operasyon nito. Isang gabi bagong operasyon, tahimik silang mag-ina sa kwarto. Hawak ni Dana ang kamay ng anak habang pinagmamasdan ng payapang mukha nito. Sa gilid naman ay nakaupo si Calixtus. Pagod pero alerto pa rin. Sir Calixtus? Mahinang sabi ni Dana. Ngumiti naman ang lalaki. I told you, drop the sir. Sorry. Sagot niya at bahagyang natawa. Calixtus, alam kong ilang beses ko na ito nasabi sa'yo noon pero sa totoo lang ay hindi ko po alam kung paano ko po kayo pasasalamatan. Wala po akong ibang masasabi kundi salamat. Para kayong hulog ng langit sa amin ni Nova. Ngumiti si Calixtus ngunit may limbing sa tono. You don't need to thank me. I'm just doing what's right. Besides, that little girl deserves a chance to live her life. Tumigil si Dana, pinigilan ng pag-iyak. Hindi niyo lang po alam pero napakalaking blessing na po sa amin ng anak ko. Akala ko wala na kaming pag-asa. I know how it feels to lose hope. Sagot naman ni Calixtus sa mababang boses. That's why when I saw both of you, I knew I had to help. Tahimik silang pareho sandali. Sa isip ni Dana, hindi niya mapigilang maalala ang nakaraan. Noong janitress pa lamang siya sa kumpanya ni Calixtus, tahimik lang siya noon. Halos walang pumapansin, ngunit lagi niyang tinitingnan ng binata mula sa malayo. Laging seryoso, palaging abala, ngunit may dignidad sa bawat kilos. At ngayon, ang lalaking yon, ang dati niyang boss, siya pa ang nagligtas sa kanila. Ang galing talaga ng tadhana. Kung kailan hindi na siya umaasa, saka pa siya nito ginulat. Kinabukasan dumating na ang araw ng operasyon ni Nova. Bago ito ay pasok sa operating room, hinawakan ni Dana ang kamay ng anak. Mama, huwag ka nang umiyak. Mahinang sabi ni Nova. Kahit ito rin ay kinakabahan. Sabi ni Tito Calixtus, diba magiging okay ako? Tumango si Dana, pinipilit na ngumiti. Oo naman anak, magiging okay ka. Mommy will be right here, waiting for you. Tumalikod siya sandali at tumitig kay Calixtus. Maraming salamat sa lahat. Ngumiti si Calixtus. She'll be fine, Dana. Trust me. At nang maisara ang pinto ng operating room, napaupo siya sa hallway. Sabay buntong hininga. Ilang saglit pa ay nakatanggap ng tawag si Calixtus kaya lumayo muna ito. Doon lumapit si Nurse Mia sa isa sa mga staff ng ospital na madalas makausap ni Calixtus. Miss Dana, sabi nito. Ang bait talaga ni Mr. Mueller, ano? Nakakatuwa. Kahit busy siya sa wedding preparations, may panahon pa rin na tumulong. Natigilan si Dana. Wedding preparations? Oo, nakangiting tugon ng nurse. Next year pa raw pero engaged na siya sa fiancé niya. Isang anak ng isang kilalang pamilya sa syudad. Bagay na bagay nga sila. Parehong maganda at matalino. Ngumiti lang si Dana, pilit. Pero ramdam niya ang kirot sa dibdib. Ganun ba? Tumango si Nurse Mia bago nagpaalam. Naiwan si Dana, nakatingin sa sahig. Hindi niya alam kung bakit tila may bumigat sa dibdib niya. Engaged na pala ito. Ano ba naman tong puso ko? Hindi niya dapat maramdaman iyon, hindi siya dapat umasa. Ang mahalaga ay gumagaling si Nova. Iyon lang kailangan niyang isipin. Paglabas ng doktor, ilang oras ang lumipas. Halos manghina siya sa sobrang tuwa. Successful po ang operation, makaka-recover na si Nova, sabi nito. Napaluha si Dana, sabay yakap kay Calixtus na nasa tabi niya. Thank you, Calixtus. Wala akong ibang maibibigay sa inyo kundi pasasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala ng anak ko. Ngumiti naman si Calixtus. You don't owe me anything, Dana. I'm just glad she's okay.
Noong araw na yon ay nangako rin si Dana sa kanyang sarili na magpo-focus na lamang siya sa kanyang anak at hindi papayag na may ibang bagay na makaapekto sa kanya. Mas kailangan niya na unahing isipin ang kanyang anak kaysa ibang bagay at kailangan niya rin na mag-isip ng paraan para siya ay makabayad kay Calixtus sa lahat ng tulong nito sa kanilang mag-ina. Lumipas ang mga araw at ganun nga. Nag-focus siya sa recovery ng kanyang anak at masaya siyang makita na kahit papaano ay makababawi na si Nova. At kitang-kita rin sa anak niya kung gaano itong kasaya dahil bate din ng anak na mawawala ang sakit na matagal nang nagpapahirap dito. Sa kabilang dako naman ng syudad, tahimik ang gabi sa marangyang rest house ni Calixtus kasama niya roon si Apple, ang kanyang fiancé. Sa likod ng katahimikang iyon ay namumuo ang tensyon. Nakaupo si Calixtus sa veranda. Hawak ang isang baso ng alak, habang si Apple naman ay papalapit. May matalim na titig sa mga mata. "Calix," sabi ni Apple na may matalim pa ring titig. "You think I didn't know that you're meeting someone behind my back?" Nanlamig ang tingin ni Calixtus. "That's not true. I'm not meeting someone behind your back." Lumapit pa si Apple, nag-cruise ng mga braso. "Don't lie to me, Calix. I know about that woman. That single mother you've been visiting in the hospital." "Hindi naman ako tanga para hindi malaman ang tungkol doon. You are my fiancé. Alam kong lahat ng tungkol sa'yo." Saglit pa na natahimik si Calixtus bago nagsalita sa malamig ngunit kalmadong tinig. "I'm just helping her, Apple. Her child needed medical assistance. I couldn't just ignore that." "Really?" Nakataas ang kilay ni Apple. "And who is this woman you're helping so much? At bakit ka na lang ang concern mo sa kanya? Bakit kulang na lang ay doon ka na rin tumira sa hospital para lang makasama mo siya? At balita ko pa nga, ibinilhan mo daw sila ng sarili na lang apartment? So tell me, sino ba talagang babaeng to at ganito na lang ang concern mo sa kanya?" Tahimik si Calixtus. Sa loob ng ilang segundo, sa huli, mahina niya nagsalita. "Si Dana." Nanlaki ang mga mata ni Apple, sabay na pangiti ng may halong panunuya. "Dana? You mean Dana Villarreal? Yung dating janitress? The woman from almost 6 years ago?" Tumango si Calixtus. "Yes." Tumawa si Apple ng mahaba ngunit may halong pangungutya. "So, she's back, huh? Akala ko pa naman na hindi na siya babalik matapos ang sinabi ko sa kanya noon. Bumalik pa rin pala siya para manggulo at ngayon may kasama pa palang anak." Napakunot ang noon ni Calixtus. "What do you mean by that?" Lumapit si Apple, may halong pagmamalaki ng ngiti sa labi. "Well, I just asked her before to stay away from us. I told her to leave." Napatayo si Calixtus. Galit ang makikita sa kanyang mukha. "So it was you? You're the reason why she left so suddenly without notice?" Bahagyang nagkibit-balikat si Apple. "You can't blame me, Calix. You were destined to marry me. Everyone knows that. Simula pa lang ay napagkasunduan na ng ating mga magulang na tayong dalawang ikakasal. I just didn't like the idea that the man I'm going to marry is liking or eyeing someone else. And I know that woman. She liked you back then. I saw the way she looked at you. At alam ko rin ang totoo, na noon pa man ay may gusto ka na sa kanya. At naririnig ko rin ang usap-usapan noon na maaari mong ligawan ng janitress na yon. Kaya syempre, gumawa na ako ng paraan para hindi yun matuloy." Mariin na napapikit si Dana. "Apple, what's between us is just an arranged marriage. I didn't choose this. We both know this is what the elders wanted, not us." But still, sabat ni Apple, tumagilid ang ulo habang nagbubuntong hininga. "You agreed to it. You agreed to marry me, Calix. Kaya dapat lang na ilayo ka sa maaaring sumira sa atin noon. Because I had no choice. Ilang beses akong tumanggi, ngunit laging nalalagay sa alanganin ng lahat." Sagot ni Calixtus. Mabigat ang bawat salita.
I've been trying to make this work, Apple. But you and I both know this isn't love. This isn't even what we want. Naging tahimik si Apple ng ilang sandali. Pinipigilan ng galit ngunit baka sa mga mata nito ang panibugho. So what now? You're planning to cancel everything because of her? Tumitig si Calixtus na matatag. Malamig. I am still planning to cancel the wedding anyway. Napairap si Apple, tsaka bahagyang natawa. Pilit na pinapanatili ang dignidad. I figured you would say that. You always hated being told what to do, Calix. Tumalikod ito, ngunit bago pa tuluyang umalis, nagbitaw ng huling salita. Just remember this. People like her will never fit in your world. And when she breaks your heart, don't you dare come running back to me. Naiwang tahimik si Calixtus. Tanging malamig na hangin at tibok ng puso niya ang maririnig. Sa loob-loob niya, alam niyang nagpasya na siya. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang tama ang ginagawa niya. Kahit alam niyang magiging gulo ang kasunod. Tahimik ang gabi sa opisina ni Calixtus. Ngunit sa loob nito ay parang may unos na nagaganap. Nakaupo siya sa harap ng kanyang mesa. Hawak ang isang dokumentong ilang araw niya nang pinag-isipan. Sir, are you sure about this? Tanong ng kanyang sekretarya nang ibigay niya ang papel. Tumango siya. Yes, send it to the legal office. I'll take full responsibility for everything. At sa sandaling iyon, tuluyan nang natuldukan ng kasunduang pilit sa kanyang nakaraan. Kinabukasan, kumalat agad sa pamilya at mga business partners ang balita. Galit ang kanyang ama, habang mariin namang tahimik ang ina. Calixtus, mariing sabi ng ama, do you even realize what you've done? That engagement was supposed to secure our company's partnership with the Del Valle Group. Dad, mahinahon ngunit matatag na sagot ni Calixtus. A marriage built in convenience will never bring true peace. I won't live my life being tied to someone I never wanted. Hindi to tungkol sa gusto mo. Sigaw naman ng ama. It's about responsibility and legacy. Ngunit tumayo si Calixtus. Mahinahon, ngunit matindi ang paninindigan. Then, let me carry a different kind of responsibility. The kind that makes me human. Tahimik ang paligid. Tanging ang mabigat lamang na paghinga ng kanyang ama ang maririnig. Lumabas na si Calixtus sa opisina. Nabuo ang desisyon na hindi niya itutuloy ang kasal nila ni Apple at pipiliin kung sino talaga ang tunay niyang mahal. Samantala, sa isang cafe sa kabilang panig ng syudad, magkasamang nagkakape sina Apple at ang kaibigan niyang si Mia. So it's true, tanaw ni Mia. You're not marrying Calixtus anymore? Yeah, it's true. Hindi ka ba nagalit? Sa susunod na taon na dapat ang kasal ninyo pero bigla na lang siyang nag-back out? Malaking kahihiyan ang maging dulot nun. Hindi lamang sa'yo kundi pati na rin sa buong pamilya mo. Of course I'm mad. Sabi naman ni Apple, who wouldn't be? He just canceled everything. The wedding, the plans, us. Then, bakit parang hindi ka galit? Tanong ni Mia na nakakunot ang noo. Bakit parang ayos lang ang lahat sa'yo? Tumingin si Apple sa bintana. Pinagmasa ng patak ng ulan na dumula sa salamin. Because what's the point? Sagot nito. You can't force someone to love you, Mia. Calixtus, he never loved me. Not from the beginning. Tahimik sandali si Mia bago muli nagsalita. So, did you love him? Mahinang tawang lumabas kay Apple. Love? Ania, maybe I thought I did. But if I'm being honest, I was just doing what my parents wanted. I was raised to believe that love can come later after stability, after success. Pero hindi ba dumating? Umiling si Apple. No? And now I realize, maybe it never will. Not if I keep living someone else's life.
Tahimik silang dalawa. Sa labas, patuloy ang ulan na parang pahiwatig ng pagwawakas ng isang yugto. Inaamin ni Apple na nasaktan din siya. Pero, hindi to the point na hindi niya na kayang ipagpatuloy ang lahat. At sa gitna ng sakit, unti-unti niyang nauunawaan na ang tunay na pagmamahal hindi kailanman nakukuha sa pakiusap o sa kasunduan. Matapos sa mga naging pag-uusap ni Apple at ng kaibigang si Mia, nagpasya siya na puntahan si Dana upang personal niya ito makausap. Pagbukas pa lang ng pinto, nagulat naman si Dana nang makilala agad ang napakagandang babae na nasa labas. "Miss Apple?" Gulat na sabi ni Dana. "Hi," tipid na sabi ni Apple. Agad naman itong pinapasok ni Dana sa loob at ang anak nitong si Nova ay agad na lumapit nang makitang may bisita ang ina. "Sino po siya, Mama?" Inosente na tanong ng bata. Natulala si Apple sa batang babae. Halos napako ito sa kinatatayuan habang si Nova naman ay napaka-inosente ng tingin. "Hello po, bakit po kayo ganyan makatingin sa akin?" Wala. Sadyang napakaganda mo at may kamukha ka." "Ay, salamat po," sagot naman ni Nova. Ngumiti si Dana pero halatang kabado. Sinabihan din muna ni Nova ang anak na maglaro, sa ganon ay makapag-usap sila. Pasensya na po kung medyo magulo rito, Miss Apple. Ano po bang maipaglilingkod namin sa inyo?" "Actually, hindi naman ako nandito para makipagtalo o para sabihin kang lumayo sa fiancé ko. Kung iyan man ang iniisip mo. Nandito ako para makipag-ayos." Nagulat si Dana. "Po?" Huminga ng malalim si Apple. "Dana, I know everything. I know that you and Calixtus have feelings for each other. Matagal na. Iyon ang dahilan kaya pinaalis kita nun sa kumpanya." Napayo ko si Dana at hindi alam ang sasabihin. "Nagalit ako noon. Naging marupok ako. I did things that I wasn't proud of. Pero ngayong wala naman na si Calixtus sa akin, na-realize ko na hindi ko kailangang ipaglaban ng isang taong hindi naman talaga para sa akin." Tahimik lang si Dana. Kita sa mukha nito ang gulat at awa. "Hindi ko rin alam," sabi pa ni Apple. May halong ngiti at lungkot. "Kung bakit parang nakikita ko ang isang bahagi ni Calixtus sa anak mo. Hindi ko alam kung anong klaseng connection meron kayo. Pero isa lang ang alam ko. Mahal ka niya. At hindi ako magiging hadlang pa." "Miss Apple," mahinang wika ni Dana na nanginginig ang tinig. "Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko rin hinangatang mangyaring lahat ng to." Ngumiti si Apple kahit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. "I know. At alam kong hindi mo rin ginusto ang lahat. Pero gusto kong malaman mo. The wedding's officially off. We ended it. No more arranged marriage. No more pretending." "Salamat po at pasensya na po," sabi niya habang nanginginig ang boses. "Walang anuman," sagot ni Apple. "Siguro ito na rin ang simula ng bago kong buhay. Isang buhay na hindi ko kailangang patunayan sa kahit na sino. I really hope na maging masaya kayo ni Calix at ng anak mo." Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam na rin si Apple. Nginitian si Nova at hinaplos ang buhok nito. "Take care of your mom, ha?" "Promise po," sagot naman ni Nova na nakangiti. Ngumiti si Apple bago tumalikod at umalis. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng lumang gusali, ramdam niya ang bigat na unti-unting nababawa sa dibdib niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Apple ang kalayaan. Kalayaan mula sa dikta ng pamilya. At kalayaan mula sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi kanya. Nang sandaling malaman ni Calixtus na kinausap ni Apple si Dana, agad naman ito nagtungo upang makita ang mag-ina at para na rin makausap si Dana. "I know that Apple already talked to you," panimala ni Calixtus. Seryoso ang tono. "And she probably told you everything." Tahimik si Dana bago tumango.
Oo, andito siya kanina. Huminga ng malalim si Calixtus, tsaka tumingin sa kanya ng diretso. Puno ng katapatan ang mga mata. Then maybe it's time for me to be honest, too, sabi nito. Yes, it's true. I like you, Dana. I have liked you for a long time. Parang huminto ang mundo sa mga sandaling yon. Hindi naman agad nakasagot si Dana. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang laylayan ng kanyang damit. I've admired you since before. Back when you were still working at the company. You were hardworking, kind and strong. And even I found you again with your daughter, I realized that feelings never really went away. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Dana. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Takot, saya o pagkagulat. Calix, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Ngumiti si Calixtus. Bahagyang tumayo at lumapit sa kanya. You don't have to say anything right now. I just want you to know the truth. I canceled the engagement because I couldn't live a life built on lies. I didn't want to marry someone I don't love because I already found the woman that I want. Namilog ang mga mata ni Dana. Hindi niya alam kung matutuwa ba o maluluha. Pero may anak ako. Sabi niya na halos paos ang boses. I'm a single mom, Calixtus. My world revolves around my daughter. I can't afford to be distracted. Ngumiti naman si Calixtus at tumango. And I understand that. That's why I'm not asking you to love me back right now. What I'm asking is a chance to prove myself. To earn not just your heart, but Nova's too. Lalong lumambot ang mukha ni Dana at sa unang pagkakataon, nakita niya ang sinserong ngiti nito. Hindi mo naman kailangan na gawin yan, sabi ni Dana na nanginginig ang boses. But I want to, sagot ni Calixtus. I'll work hard for it. I'll do everything for you and for Nova. Mula nung araw na inamin ni Calixtus ang nararamdaman niya, tila nagbago na ang takbo ng bawat araw ni Dana. Hindi man niya agad sinagot ang binata, araw-araw naman itong pinaparamdam na seryoso talaga ito sa kanila ng anak niya. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumabalik ang kulay sa mundo ni Dana. Hindi niya maikakaila, unti-unti rin siyang nahuhulog. Hanggang isang gabi, matapos sabihin ng doktor na nakarecover na si Nova, inimbitahan siya ni Calixtus sa isang maliit na dinner celebration. Dana, sabi ni Calixtus sa marahang hinawakan ng kamay niya. I told you I'd work hard for your heart. I don't know if I deserve it, but I really hope you'll give me a chance now. Tahimik lamang si Dana sa simula. Pinagmamasdan ng binata. Ang lalaking handang maghintay, umintindi at magmahal. Hindi lang siya kundi pati ang anak niya. You already did, Calixtus. Mahina niyang sagot na nakangiti. You've already earned it. At doon sa ilalim ng mga bituin, tuluyan siyang niyakap ng binata. Marahan, may halong paggalang at pagmamahal. Lumipas ang ilang linggo at sa unang pagkakataon pinayagan ni Dana ang sarili na magmahal ng lubusan. Sa gabing iyon nagtagpo ang kanilang mga puso, puno ng damdamin at pagtitiwala. At sa kanilang unang gabi bilang magkasintahan kung saan pumayag si Dana na mag-isa ang kanilang katawan, hindi inasahan na may malalaman si Calixtus. Ang bloodstain sa puting sheet ay siyang patunay na si Dana ay birhen pa. Pero kung birhen pa ito, bakit sinasabi nito na anak nito si Nova? Dana, you're a virgin? I thought it didn't matter anymore. Of course it does matter, sabi ni Calixtus sa mababang tinig. Because Nova isn't your real daughter, is she? Oo, anak siya ng kaibigan kong si Sarah. Bago siya nawala, pinili niya sa akin ng anak niya. Binili na niya akong alagaan siya. At ayaw niya rin na malaman ni Nova na
Hindi ako ang tunay niyang ina kasi ayaw ni Sarah na masaktan lang ang bata. Napakahalaga sa akin ni Sarah. Siya lang ang meron ako nung walang-wala na ako. Siya lang ang kakampi ko nung tinalikuran ako ng lahat. Kaya sinumpa ako na kahit anong mangyari, mamahalin ko si Nova at ituturing na sariling akin. Nova is my daughter in every way that matters. Sabi niya na nanginginig ang boses. Maybe not by blood, but by love. She became my world, and she's the reason that I live. You're even more amazing than I thought, sabi ni Calixtus. And I swear, I will love you both, no matter what. At sa gabing iyon, sa halip na malito o matakot, lalong tumatag ang damdamin ni Calixtus para kay Dana. Dahil higit sa lahat, nakita niya, hindi lamang ang babae na minahal niya, kundi ang ina na may pusong handang magmahal ng walang hanggan. Tahimik si Dana habang nakasakay sa sasakyan papunta sa mansyon ng mga Mueller. Habang nakasilip sa bintana, pinipigil niya ang kaba sa dibdib. Sa tabi niya si Nova na nakasuot ng simpleng bestida, abala sa paghawak ng maliit na stuffed toy. Sa harap nila si Calixtus seryoso ang mukha, ngunit paminsan-minsan ay ngumingiti upang pakalmahin siya. Relax, Dana, sabi ni Calixtus sa magaan na tinig. They just want to meet you, and Nova. My parents aren't as scary as they sound. Napangiti si Dana ng bahagya. Hindi naman ako kinakabahan sa kanila, sabi niya. Sa totoo lang, kinakabahan ako kasi hindi ako sanay sa ganitong lugar. Tsaka kilala ko rin ang magulang mo. Humawak si Calixtus sa kamay niya at marahang pinisil iyon. You'll be fine, I promise. Pagdating nila sa Mueller Mansion, tila napatigil si Dana sa ganda ng paligid. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay ang agad na pumukaw sa kanyang pansin. Isang malaking portrait ng isang babae. Marikit, mapayapa, ang mukha, ngunit may lungkot sa mga mata. Natigilan si Dana, hindi siya makagalaw. Parang huminto ang oras. Dana? Tanong ni Calixtus na napansin ang pamumutla ng babae. What's wrong? Hindi naman agad siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa painting. Tinitigan ito ng mabuti at halos pabulong na sinabi. Sarah? Nagtaka ang mga magulang ni Calixtus na noon ay kakarating lang sa sala. Sarah? Tanong ng ginang si Mrs. Mueller. Why did you call her that, dear? Napalingon si Dana at nanlaki ang mga mata. Siya po. Siyang babaeng tumulong sa akin noon. Siyang nag-iisa kong kaibigan na nakilala ko sa probinsya. Nagkatinginan sina Calixtus at ang kanyang mga magulang. Maya-maya mahinang sabi ng binata. Her name isn't Sarah. She's Clavia, my sister. She passed away almost 6 years ago because of a severe illness. Matagal din siyang nawalay sa amin noon kaya siguro hindi mo siya nakita nung nagtrabaho ka pa sa kumpanya. Nanlamig ang pakiramdam ni Dana. Parang unti-unting nadurugtong ang mga peraso sa isip niya. Clavia? Yun palang tunay niyang pangalan. Mahina niyang sambit. Pero ang Sarah, ayun ang pangalan na sinabi niya sa akin. Akala ko iyon talagang totoo niyang pangalan. Tahimik ang lahat, hanggang sa biglang napatingin si Calixtus kay Nova at sa mga matang iyon ay tila may kabog na pumipintig sa dibdib niya. Don't tell me. Nabanggit mo sa akin ang tungkol kay Sarah noon. Halos hindi makapaniwala na tanong ni Calixtus. She's the daughter of my sister. Dahan-dahan namang tumango si Dana, nangingilid ang luha. Oo. Si Nova, anak siya ni Sarah, ni Clavia. Hindi ko alam noon na may connection siya sa inyo. Iniwan lang niya sa akin si Nova. Sinabing may sakit daw siya at baka hindi niya nakayanin, and I promised her that I'd take care of her daughter and I did. Nanlumo naman si Mrs. Mueller. Napahawak sa dibdib habang tumutulo ang luha. Oh my God, si Nova? Ang anak ni Clavia? Or her granddaughter? Napatitig si Calixtus kay Dana.
Halatang gulat at sabay-sabay na emosyon ang naramdaman. Tumingin siya sa bata, kay Nova na ngayon ay nakatingin sa kanila nang walang kaalam-alam sa bigat ng revelasyon na iyon. So all this time, mahinang sabi ni Calixtus, the little girl I learned to love is actually my niece. Tahimik ang buong silid, tanging hikbe at mahihinang pag-iyak ang maririnig. Si Dana nakatungo hawak-hawak ang kamay ng bata. Tahimik ang paligid ng malaking sala ng Mueller Mansion. Habang naghihintay naman sina Dana, Calixtus, Nova at pamilya ni Calixtus sa resulta ng DNA test. Ramdam ni Dana ang mabilis sa tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaba ng pagharap sa katotohanan na matagal nang inilihim sa anak. Ilang minuto pa ay bumalik ang doktor na may hawak na sobre. Maingat itong binuksan niyon at nagsalita. The results confirm that the child, Nova, is indeed biologically related to the late Clavia Mueller. She is her daughter. Parang huminto ang mundo sa sandaling iyon. Si Calixtus ay napatitig sa bata at si Mrs. Mueller naman ay napahawak sa kanyang bibig, pigil ang hikbi. Si Nova, may hinayang sabi. Ang anak ni Clavia. Lumapit si Calixtus sa kanya at mahinang hinawakan ang kanyang balikat. Dana, bulong niya. You did the right thing. You saved her. You gave her love when no one else did. Lumipas ang ilang araw, dumating ang panahon ng pag-uusap. Ang paliwanag ng matagal na lihim. Ipinahayag ng magulang ni Calixtus ang buong katotohanan. Noong kabataan ni Clavia, umibig ito sa isang lalaking mahirap. Bagay na hindi tinanggap ng kanyang pamilya. Dahil sa matinding pagtutol, itinakwil ito ng mga Mueller. Sa takot at sakit lumayo si Clavia. Dalang pag-ibig na ipinaglaban ito. Pero sa huli ay nagkamali pala ito ng pinili. Dahil iniwan din ito ng lalaking pinili nito. Ngunit hindi alam ng pamilya na nagdadalang tao na pala si Clavia noon. Nang mga anak, nagkasakit si Clavia. At sa takot para sa buhay ng sanggol, bago pa tuluyang lumala ang kanyang kalagayan, ipinagkatiwala niya ang sanggol, si Nova, kay Dana, na noon ay isang simpleng dalagang may pusong mapagkalinga. Hindi ko alam na anak siya ng kapatid mo. Umiiyak na paliwanag ni Dana. Ang alam ko lang ay iniwan siya sa akin ng babaeng mabait. At pinangako kong aalagaan ko siya hanggang sa kaya ko. At yun ang ginawa ko dahil minahal ko siya na parang sarili kong anak. Tahimik na tumungo si Calixtus sabay haplos sa buhok ni Nova na nakaupo naman sa kanyang kandungan. And you kept that promise. You raised her with love. More than enough. Ngunit para kay Nova, mahirap ang unang araw ng pagtanggap sa katotohanan. Mama, hindi mo pala ako tunay na anak? Tanong ng bata na luhaan ngunit mahina ang tinig. Lumuhod naman si Dana sa harap niya. Hawak-hawak ang maliit nitong kamay. Anak, totoo. Hindi kita isinilang pero sa puso ko. Ikaw ang anak ko. At walang magbabago doon. I love you the same. Always. Tumingin si Nova kay Calixtus na marahang umiti at sabi, And if you let me, I'll be your second parent. You'll be part of our family. Officially. Forever. Ikaw ang magiging anak namin ng mama mo. Tumingin ulit si Nova kay Dana, tsaka niyakap silang dalawa. Kung ganon, maswerte po pala talaga ako. Sabi ng bata habang humihikbi. Makalipas ang ilang buwan, nag-propose si Calixtus kay Dana at buong pagmamalaki niyang pinagmamalaki ang kanyang pamilya, ang magiging asawa at kanilang anak. This woman beside me taught me that love doesn't need perfection or wealth. It only needs sincerity. And this child, sabay tingin kay Nova, reminded me that family isn't always by blood, but by heart. I love you, Mama. I love you, Daddy. Congratulations po. Malabing nasabi sa kanila ni Nova. Kung bago ka
ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!